Although the El Nino will transition to neutral by April-May-June 2024 season, there is also the increasing probability of La Nina at 62% in June-July-August season. Unti-unti nang humihina ang epekto ng El Nino phenomenon sa bansa. Bunsod nito ayon kay Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr., posibleng maranasan naman ang La Nina pagsapit ng buwan ng Hunyo. Sa panahong ito, inaasahan ng mas madalas na mga pag-ulan. Sa pag-iral ng La Nina ayon kay Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA Climate Monitoring and Prediction Chief Annalisa Solis, posibleng umabot sa 13 hanggang 16 na bagyo ang pumasok sa bansa ngayong taon. Mas marami ito kumpara sa pumasok na 11 bagyo noong nakaraang taon dahil sa epekto ng El Nino phenomenon. Subalit mas mababa sa average na bilang na 20 bagyo na pumapasok sa bansa kada taon. By this year, mga around 13 to 16 na bagyo po ang possible po this year. So, ibig sabihin po, paring below normal dahil yung mararamdaman po kasi natin yung possible effect ng La Nina is last quarter of the year. Kaugnay nito, nagbabala ang PAGASA at si DOST Secretary Solidum na magiging maikli ang panahon ng preparasyon sa paparating na bagyo dahil mas malapit sa kalupaan ang pamumuo nito. Ibig sabihin niya, mas maikli yung lead time. Ito bagyo mas malapit, mas konti lang ang panahon natin na maganda. So dapat handang-handa tayo parati sa mga bagyo. Kabilang ang paghahanda sa La Nina at epekto ng El Nino phenomenon at tinalakay sa pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. Ayon sa DOST, posibleng hanggang sa buwan ng Agosto, maranasan ang matinding tagtuyot sa ilang bahagi ng bansa. Meron pa ring mga probinsya na may drought by August. No? 10 drought and 1 dry spell and 2 dry condition. Ayon kay Secretary Solidum, iniutos ng Pangulo ang activation ng El Nino Southern Oscillation Online Platform o ENOP. Makikita dito ang datos ukol sa naging epekto ng El Nino phenomenon at La Nina sa bansa. Ito ang nagsisilbing basihan ng pamahalaan sa pagdidesisyon. Iniulat naman ng National Irrigation Administration o NIA kay Pangulong Marcos na maliit na porsyento lamang ng irrigated area ang naapektuhan ng El Nino. Kasi nagtanong ating Pangulo kung ilan yung talaga naapektuhan ng ating El Nino sa irrigated area ng NIA ay nasa 1% po ang ating hindi talaga napatubigan. Ayon kay NIA Administrator Eduardo Guillen, batay na rin anya sa naging ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, tumaas pa ang produksyon ng palay sa gitna ng nararanasang tagtuyot. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.